May ilang banta mula sa mga eksperto patungkol sa AI or Artificial Intelligence. May binabanggit din ang banal na kasulatan patungkol sa warning na binibigay nito tungkol sa mga huling araw na maaring may kinalaman itong AI. Truth Encounter Media. Magandang araw and welcome back sa ating YouTube channel, itong Truth Encounter Media. At isa na namang napaka-importanting topic ang ating pag-uusapan ngayon, mga kaibigan. Pero bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko sana na isubscribe nyo ang channel na ito bilang suporta sa aming mga content creators. So ngayong episode, mga kaibigan, ay pag-uusapan natin ang Artificial Intelligence or AI. Ano nga bang AI at para saan ba ito? At ito nga ba yung tinutukoy ng Biblia bilang isang imahe ng halimaw or image of the beast? Pakinggan nyo ito, mga kaibigan, baka ito na yung sinasabing hula o prophecy sa mga huling araw. So ano nga ba, mga kaibigan, ang AI or Artificial Intelligence? Ang AI o Artificial Intelligence ay isang teknolohiya na ginagaya ang kakayahan ng tao tulad ng pag-iisip, pagdedesisyon at pagkatuto. At malamang ang iba sa atin ay nalalaman na ginagamit ito sa mga robots, sa mga chatbots, at self-driving cars, maging sa mga facial recognition upang i-verify ang pagkakakilanlan ng isang tao. At ayon sa mga eksperto, layunin ng AI ang mapadali ang buhay ng tao. Kung naisip nyo yung isang salitang mapadali, ay hindi po yun ang tinutukoy ko. Ang mapadali rito ay maging katulong upang ang ginagawa ng tao ay mas mapabilis, mas maging efficient and effective, upang makatulong sa pag-develop ng ating civilization at pagtaas ng ekonomiya. Mapa-business man ito or healthcare. Pero mga kaibigan, habang lumalawak ang kakayahan ng AI, mas dumarami rin ang kaakibat na panganib nito. At upang maunawaan natin ang lubos ang tungkol sa AI, ay pag-usapan natin ang maikling background nito. Nagsimula ang konseptong AI noong 1950s. Nang tanungin si Alan Turing, "Can machines think?" Yan din po yung mga katanungan noon na naririnig ko patungkol sa mga tech. At ngayon po ay may kasagutan. Noong 1956 ay nagkaroon po ng conference sa Dartmouth, kung saan unang ginamit ang salitang AI or Artificial Intelligence. At sa paglipas ng panahon ay lumawak ito hanggang magkaroon tayo ng advanced AI models, tulad ng ChatGPT, DeepMind at iba pa. At ngayon sa 2025, mga kaibigan, may mga AI na mas matalino pa sa mga tao sa ilang aspeto. Pero tanong ng marami, hanggang saan ang limitasyon ng AI? O baka wala na? Kanina nabanggit ko, mga kaibigan, na may babala mula sa mga eksperto. Si Elon Musk na founder ng Tesla, SpaceX, at lately itong Twitter na binili niya na tinawag na ngayong X, ay nagsabi mismo na ang AI ay parang summoning the demon o pagtawag sa demonyo. Dagdag pa nito na ang unchecked development daw ng AI ay maaring magdulot ng pagkawasak ng sangkatauhan. At yan po, mga kaibigan, ay lubos na nakapangamba. Ang ibig ko pong sabihin, mga kaibigan, sa unchecked development ng AI ay ang walang kontrol na ng pag-unlad ng AI o ang hindi na mapigilang pag-develop ng AI. Ito ay tumutukoy sa mabilis at patuloy na pag-unlad ng Artificial Intelligence or AI nang walang sapat na regulasyon, gabay, o etikal na limitasyon. Maaring magdulot ito ng problema sa lipunan kung hindi mapangasiwaan ng maayos. Samantala, si Dr. Geoffrey Hinton ay may sinabi din. Siya ang tinaguriang godfather ng AI. Si Hinton ay nag-resign sa Google noong 2023 at nagbabala na ang AI ay posibleng maabuso at mag-lead ng misinformation, mass surveillance at war automation. Nakakatakot po yung sinasabing war automation. Na maaaring isa dyan, kusa na lang itong kikilos kapag may na-detect itong problem na kahit hindi utusan ng tao, maaaring mag-launch ito ng nuclear o anumang uri ng weapon na maaaring pagsimulan ng gulo o gera. Tandaan, mga kaibigan, ang misinformation ay iba sa disinformation at meron pang sinasabing malinformation. Ang misinformation ay pagbibigay ng impormasyon na walang accuracy o hindi tamang impormasyon pero hindi sinasadya manlinlang. Kaya mga kaibigan, talagang nakakatakot dahil pati mga tech experts mismo ay takot na. So ang tanong ngayon, mga kaibigan, ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa AI?
Ito ba ang halimaw na binabanggit sa Revelations or imahe ng halimaw or image of the beast? Ayon sa Revelations o Pahayag 13 verses 14 to 15, at nilinlang niya ang mga naninirahan sa lupa sa pamamagitan ng mga tanda. At sinabi niya sa mga naninirahan sa lupa na gumawa ng isang imahe para sa halimaw. At binigyan niya ng kapangyarihan na bigyang hininga ang imahe ng halimaw upang ito'y makapagsalita at makapag-utos na ang lahat ng ayaw sumamba dito ay papatayin. Napakalawak na po ng ating teknolohiya ngayon, pati yung mga cloning o pagkakaroon ng isang artificial na mga nilalang gaya ng mga hayop ay maari na pong gawin sa panahon natin. Dahil lumalawig ang talino ng tao, pero ito ay nagdudulot sa kapahamakan kung hindi ito makokontrol ng maayos. So mga kapatid, ang tanong ko ulit, ang AI nga ba ang imahe ng halimaw or image of the beast na sinasabi sa Biblia na may buhay, nakakapagsalita, at nakakapagdesisyon kung sino ang dapat mabuhay o mamatay? Ang sagot po dyan mga kaibigan ay posible. Dahil isipin nyo mga kaibigan, AI na may facial recognition, kaya kang i-track, AI na may access sa financial systems, na sa isang utos lang, kaya nitong iban ang sistema. At para palawakin pa natin ang usaping yan mga kaibigan, pag-usapan natin yung microchips at total control. Ayon sa Revelations 13 verses 16 to 17, pinilit niya ang lahat, dakila at hamak, mayaman at dukha, malaya at alipin, na tanggapin ang tanda sa kanilang kanang kamay o noo, upang walang makabili o makapagbenta, kundi ang may tanda. So ngayon mga kaibigan, alam na natin itong mga microchips na ito ay matagal na rin nag-i-exist. Nakikita natin sa YouTube, sa Facebook, yung mga post at ilang confession mula sa personalidad na sila ay nagpa-implant na sa kanilang mga kamay. Kung sila ay mag-grocery, ay ini-scan lang yung kanilang mga kamay. Ang mga microchips mga kaibigan ay kaya mag-store ng medical data, ID, pati mga payment transactions ay kaya nito. Pinag-uusapan na rin mga kaibigan ang digital ID, CBDCs o Central Bank Digital Currencies, at AI surveillance bilang global system. Parang paunti-unti nang binubuo ang sistemang ito. Kaya kung susumahin natin AI, chip, total surveillance, is this the beast system na kontrolado ang lahat? At tayong mga Kristiyano na nakakaalam ng katotohanan, gaya ng pagkakatuklas mo ngayon sa panonood mo sa videong ito, ano ang dapat gawin ng mga Kristiyano? Una, ay huwag tayong magpadala sa hype ng AI. Don't get me wrong mga kaibigan, ang AI ay isang teknolohiya na pwedeng gamitin sa mabuti. Pero kapag ginamit sa maling sistema, delikado mga kaibigan. Pangalawa, maging mapagmatyag tayo sa global developments, lalo na sa digital economy, digital ID at centralized ID, na lahat ng information sa buong mundo ay nasa isang kontrol lang o sistema na kayang manipulahin. At higit sa lahat mga kaibigan, ay manalangin tayo at manatili sa Diyos. Dahil si Jesus lang ang tanging pag-asa natin at hindi ang teknolohiya. At bilang karagdagan pa upang lumawak ang ating kaalaman patungkol sa AI, ay pag-usapan din natin itong transhumanism o ang pagsanib ng tao at makina. Ang transhumanism ay isang ideolohiya o kilusan na gustong i-upgrade ang katawan ng tao gamit ang teknolohiya, gaya ng implants, genetic editing, AI brain chips, at cybernetic enhancements. Bago po ito sa pandinig ng iba at medyo technical when it comes to technology, pero dapat po nating maunawaan kung ano ang mga ito. Halimbawa ng mga ito ay ang Neuralink ni Elon Musk mismo, na ibig sabihin mga kaibigan, isang brain chip na konektado sa AI. Kapag sinabi nating neuro o neura, it talks about the brain, and link ay yung kaugnayan nito mula sa brain chip konektado sa AI. Kaya Neuralink. At isa pa dyan ay itong CRISPR gene editing o yung CRISPR gene editing. Ito ay para baguhin ang DNA ng tao. Alam nyo ba na ang DNA o ang deoxyribonucleic acid, ito ay nagdadala ng ating genetic information para sa development at function ng ating organism. Ito po ang blueprint ng iyong pagkatao. At take note, ito po'y babaguhin nila na para bang sila ay nagpiplay bilang Diyos, na ibig sabihin ina-alter o binabago nila ang iyong genetics o yung iyong DNA. Dagdag pa dyan mga kaibigan, itong bionic eyes and limbs
na kung saan sa mga pelikula lang natin napapanood. Gaya ng mga tech movie na Iron Man, Batman, at kung ano-ano pang mga tech movies na kung saan akala mo sa movie lang ito nag-i-exist. At ito raw ay ilulunsad upang maging mahusay ang tao. Sa una, kung isipin natin mga kaibigan, parang makakatulong ito. Lalo na sa may mga kapansanan. Pero ang tanong mga kaibigan, hanggang saan? So sa sobrang advancement mga kaibigan, baka ang tao ay hindi na tao, kundi isang cyborg. Ibig sabihin, kalahating tao, kalahating makina. Dagdag pa itong quantum computing na pinagpapalagay bilang super brain ng Antikristo. At ito ang isa sa dapat nating bantayan mga kaibigan. At upang maunawaan nyo ang tungkol sa quantum computing, ito ay bilyon-bilyon beses na mabilis kaysa pinaka-advanced na computer ngayon. Kaya nitong sabay-sabay na magproseso ng napakaraming impormasyon at posibleng gamitin mga kaibigan sa AI-powered global control systems. Isipin mo mga kaibigan, kung pagsasama-samahin lalo na ang mga ito. Real-time facial tracking ng bilyong-bilyong mga tao, predictive behavior systems, AI decision-making sa military at economy, total digital surveillance. So do the math mga kaibigan. This is a total manipulation and altering ng tao at ng sistema. At isipin nyo mga kaibigan na kung ito'y gagamitin ng isang leader na may kapangyarihan sa mundo, gaya ng tinutukoy sa pahayag o Revelations 13, posible nga ba na ito ang utak sa likod ng beast system? Mabilis, matalino, at halos omniscient na parang Diyos. Tandaan natin na si Satanas ay gusto niya maging parang Diyos. Ngunit siya po ay hindi omniscient. Pag sinabi po nating omniscient ay lahat ay alam. Kaya huwag tayong malinlang mga kaibigan dahil imitasyon lang ito. Dahil nag-iisa lang ang omniscient kundi ang Diyos. Kaya malinaw mga kaibigan na ito ay spiritual deception. Teknolohiya bilang pagkukunwari. Mga kapatid, tandaan natin, ang pinakadelikado ay hindi ang teknolohiya mismo, kundi ang spiritual na panlilinlang na dala nito. Dahil sinasabi sa Thessalonica or Thessalonians chapter 2 verses 9 to 10, ang pagdating ng Antikristo ay ayon sa kapangyarihan ni Satanas. May kasamang lahat ng uri ng makapangyarihang gawa, tanda, at kahima-himalang kasinungalingan. Kaya sa mga huling panahon mga kaibigan ay hindi lang physical ang labanan, kung hindi spiritual deception din. Dahil pwedeng gamitin ang AI, gaya ng mga ginagayang fake videos ngayon na nilalagay ang mukha ng iba, ay ganun din ang maaring gawin upang mapaniwala tayo, gaya ng fake miracles, deep fake na nagpapanggap na si Jesus, voice replication ng mga propeta, at misinformation na akala mo totoo. Dahil sa high-tech ng ating sistema ngayon at sa darating pang panahon. Kaya kung hindi tayo nakasandig sa salita ng Diyos, ay madali tayong madaya. Dahil hindi lahat ng makapangyarihan o kapangyarihan ay galing sa Diyos. Kaya dapat maging vigilant o mapagmatsyag tayo. Dahil ang Antikristo ay darating na may dalang teknolohiya at panlilinlang. Kaya mga kapatid, ang AI transhumanism at quantum computing ay mga tools pero sa maling kamay. Pwedeng gawing sandata ng pagkokontrol at panglilinlang. At ang Biblia ay hindi tahimik patungkol dito at gaya ng Truth Encounter Media na channel upang ilahad ang katotohanan sa panahon ngayon. At magsaliksik tayo mga kaibigan hindi lang sa YouTube, kundi sa salita ng Diyos. At huwag tayong sumakay basta-basta sa mga uso, lalo na kung ito'y taliwas sa kalooban ng Diyos. Ituon natin ang ating puso't isipan sa Panginoong Hesus, dahil siya ang ating tunay na tagapagligtas. Tandaan niyo ulit mga kaibigan, hindi AI ang sagot, kundi ang Panginoong Hesus. At kung nagustuhan mo ang video ito, kaibigan, ay pwede mo akong bigyan ng thumbs up o like. I-share mo ang video ito upang magbigay kaalaman o warning sa mga hindi pa nakakaalam. Mag-subscribe ka at huwag kalimutang pinutin ang notification bell icon at piliin ang all. At maaari ka rin mag-comment upang malaman ko ang iyong opinion at suggestion. Hanggang sa muli kaibigan, at ito ang Truth Encounter Media. Ako si Mark Narboneta. Hanggang sa muli.